Hello guys, what's up? Once again, asaw-sawerang pobre. So guys, ngayon talagang grabe, no? So yung mga issue is talagang painit ng painit, grabe. Ngayon, umaabot na sa buntisan. Una, tulpuhan. Ngayon ako buntisan na, umabot na sa buntisan. Hanggang siguro mamaya may magkakaroon na ng apo. Nakakatawa guys. So ngayon hindi ako gagamit ng video or magpi-play ng video kasi yung talaga na yan, yung Kaiser Brands, una pa lang niya yan sinabi, narinig ko na yan. So umano na rin yan sa akin yung parang tumatak na rin yan sa isip ko na napaano ako na aba, may buntis. Kaso nga lang, ang masaklap lang sa ganito, dito ako naiinis minsan sa mga reactors na nag-open ng mga ganitong issue. Tapos, ang tapang nila ipagsigawan yung ganitong issue. Pero, takot na takot naman pangalanan. Kung talagang may katotohanan, bakit hindi sabihin yung pangalan kung sino? Bakit kailangan pa may sekreto? Binubulat-lat na nga Bakit kailangan na itago yung pangalan or kung sino yung tao na yun na tinutukoy? So, ibig sabihin, kapag hindi mo kaya pangalanan, chismis pa lang yun. Para sa akin, chismis pa lang yun. Kasi kung alam mo na talagang totoo at may hawak ka na ebidensya na ito ay totoo, hindi ka dapat matakot pangalanan, hindi ka matakot sabihan. Kasi tignan mo, di ba, ang tapang-tapang niya maglabas ng mga ganitong usapin, ganitong issue. Pero napakasimple. Bakit hindi ilabas kung sino? Di ba? Total, ganun lang din naman Gusto mo patunayan na totoo yung sinasabi. Napakasimple. Kung totoo yung sinasabi, may pangalan dapat para hindi na tayo nag-iisip, para hindi na kung sino-sino pang madadamay. Pinag-iisipan natin lahat ng mga angel, sino ba, napapatanong tayo, 'di ba? Tapos magkakalat ka ng chismis kung kanino-kanino ka tatanong para ma-confirm kung sino 'yun. Samantala ikaw yung lumalabas ng issue, dapat ikaw na yung magpangalan kung sino para hindi chismis. Kasi kung hindi mo kaya pangalanan, yung sinasabi mo, yun ay chismis lamang. Kaya ako napapaisip ako, ang dami kong iniisip na angels, kasi alam mo naman tayo mga chismosa, di ba? So pagdating sa chismosa, number 1 tayo diyan. Talagang uusisain natin. Kaso di ba, ang hirap sa atin kasi parang wala naman akong nababalitaan na ganyan So mapapaisip ka, mga sinasabi na mukhang pera. Ang hirap. Kasi, di mo talaga alam kung sinong tutukuyin mo. Sasakit pang ulo mo sa kaisip, magiging chismosa ka pa. Para sa akin, yung mga taong matatapang mag-create ng mga ganitong issue, kung talagang hindi ito issue lang, kung may katotohanan, bakit hindi pangalan? Kayang-kaya nga magsigaw, ganito-ganito, di ba? Super tapang. Yung pangalanan mo na napakasimple, bakit hindi mo magawa? Kung totoo, hindi ka dapat matakot pangalanan. Kasi, halos binulgar mo na halos ang dami mo nang sinasabi, pero yung pangalan hindi mo matukoy. So, isa lang ang ibig sabihin yun. Hindi yun totoo. Walang katotohanan yun. Kasi kung confirm na sigurado ka talaga sinasabi mo na buntis siya, papangalanan mo yung tao. Wala naman sigurong masama, di ba? Wala naman sigurong masama kasi pangalan lang naman ang inaantay So, bakit kailangan suspense? Bakit kailangan maging chismis? Kung pinapatunayan niya na totoo yung sinasabi niya, di ba? So, napakasimple. Kaya minsan naisip ko lang din, no? Sabi ko, mas okay sana siya kasi matapang, prangka magsalita, diretso, walang paligoy-ligoy, walang takot. Pero naisip ko, kung talagang matapang, bakit hindi pangalanan? Diba? So, napaisip ako, parang hindi mo naman talaga dapat patulan yung issue na yun. Kasi hanggat wala kang pinapangalanan, chismis yun. Kasi haka-haka mo lang yun, wala kang confirmation. Kung totoo, kung sigurado ka, nakita ng dalawa mong mata, pangalanan na. Para hindi na tayo na-stress sa kakaisip, di ba? Naiintriga pa. Parang ang pangit pakinggan kasi ang daming angels. So, ang pangit naman na isa-isahin natin sila pag-iisipan ng buntis, na samantalang wala namang nangyayari ng ganun, di ba? O, napapaisip din ako, ano ba to? Active na angels ngayon or ex? So, kung ex na yun, ano man mangyari sa buhay niya, mabuntis man siya, mag-asawa or what, wala na tayong pakialam dun kasi labas na yun sa kalingap. Diba? So, pakialam natin sa buhay nila, who cares? Magbuntis man sila, ano ang gawin nila sa buhay nila, wala na sila sa kalingap, diba? Kaya, sabihin natin wala na sila sa kalingap. Bakit takot na takot ka pangalanan? Diba? Kung takot ka pangalanan, hindi ka dapat nagbubulgar ng ganyang issue. Kasi sensitive yan
Ngayon, kung talagang sigurado ka, hindi ka takot, matapang ka harapin yung sinasabi mo, edi pangalanan mo, hindi yung sasakit pa yung ulo natin sa kakaisip, nagiging chismis, di ba? So, ang hirap. So, ako tuloy, ang dami kong naiisip, ang daming pumapasok sa isip ko na angels na may alam tayo na ganito mukhang pera, pero parang wala naman akong nasasagap na may ganun. So, na parang napakalakas naman ng radar niya na magkaroon siya ng informat na tsaka ang hirap noon kasi hindi naman talaga siya personally ang nakakita. Kumbaga may nagpaparating lang din siguro sa kanya ng impormasyon. Paano kung mali? 'Di ba? So, total, sabi ko nga, total, sa pananalita niya is talagang pinapatunayan niya na totoo yung sinasabi niya. O, tignan mo yan, may mga ganong usapin pa na naghahanap ng maglalaglag. Siyempre, 'di ba, napaka-sensitive ng usapin na yan, 'di ba? So, paano kung isa dito sa mga angels na sinusuportahan natin yung ganyan? 'Di ba? So, para sa akin sana wag nang gawing napakahabang chismis pa yan. Pangalanan na kung may katotohanan, name her. 'Di ba? Matapang ka. 'Di ba? Matapang ka. Hinahangaan ko siya sa tapang niya. Siyempre viewer tayo, no? So nakikisaw-saw lang naman ako dito. Siyempre manunood tayo. So suporta tayo sa Kalingap. Sinusuporta natin yung mga angels, no? Pinapanood natin sila, hinahangaan natin sila. Tapos malaman-laman mo may buntis. Sino? So ang tanong doon, sino nga ba talaga yung buntis na yan at bakit hindi mapangalanan kung totoo? So ngayon, kung hindi mo kaya pangalanan, ibig sabihin, chismis lang yan. Pinarating lang din sa'yo na hindi naman talaga ikaw ang mismo nakakita. 'Di ba? So, ang hirap ng ganun eh. So, ang hirap kasi, ang dami-dami nating naiisip na angels. Sabi ko nga, ano kaya ito? X? Active? So, kung X, di bahala sila sa buhay nila, wala naman na sila sa Kalingap. Ay, bakit pa pag-usapan yung buhay nila? Kung mabuntis man sila, di mabuntis sila, di ba? So, ang masaklap lang doon, kung ito pang mga active na angels na tinutulungan, na parang hindi naman pwede yun, na itatago mo, ililihim mo na may ganong issue sa buhay mo, di ba? So, unfair yun, doon sa mga tumutulong, unfair yung kinakalingap Rob na buntis ka, tapos tumatanggap ka ng tulong na hindi naman yun kasama doon sa pagtulong, na pati yung pagbuntis mo. Unlike kay Maribel, na she's so blessed, kasi kahit nabuntis, nakapanganak, tuloy yung tulong na natatanggap. So, ibang usapin yun. Kaya nga sabi ko, nangyari niya kay Maribel, 'di ba? So, tapos na 'yon, 'di ba? Wala nang issue. So, ngayon mauulit na naman. O gano'n na lang ba talaga yung mga angels? Talagang magsisipagbuntisan na lang at kailangan na lang tumanggap ng tulong na kahit hindi naman kasama doon sa regulation na kailangan nyo magbuntis, 'di ba? So, kaya sila tinutulungan para magpatuloy sa buhay, mag-aral, maging maayos ang buhay, hindi yung magbubuntis. 'Di ba? Di naman natin pinipigilan yung kung gusto nila magbuntis, gusto nila mag-asawa, wala namang pumipigil. Pero at least wag yung palihim, wag yung itatago, 'di ba? Wag yung i-deny. Tapos tumatanggap ng tulong, napaka-unfair noon. Kaya ngayon napapaisip ako, no? Itong chismis na buntis, although napapatanong ako, although gusto ko malaman kung sino, parang parang napapaisip tuloy ako na baka fake lang to. Yung talagang gusto lang mag-ingay. Napakasimple eh. Binulgar mo na ang lahat-lahat, parang alam mo na ang buong kwento, alam mo na yung buong katotohanan. Bakit hindi mo mapangalanan kung confirm ka na, kung sigurado ka na kung totoo yan? Bakit di mo mapangalanan? Pangalanan para matapos na. 'Di ba? At least pag pinangalanan mo, alam natin kung sino yung tinutukoy. Tapos, period. Nakakairita lang yung alam mo, dito ako minsan naiinis sa mga pa-suspense, sa mga ganung klaseng na magkukwento na parang alam na alam yung kwento, yung katotohanan, tapos hindi man lang masabi kung sino, hindi matukoy kung sino. Bakit hindi pangalanan? Kung totoo, bakit hindi pangalanan? Bakit matatakot? 'Di ba? So yun nga, ako syempre daming pumapasok sa isip ko. Pero sigurado naman ako na hindi itong mga angels na hinahangaan natin ngayon at patuloy na sinusuportahan at nag-aaral. So sana talaga hindi sa kanila yun na kwento. Pero naniniwala naman ako na hindi, no? Kasi masakit sa atin malaman na pinagkakatiwalaan natin, sinusuportahan natin, minamahal natin, 'di ba? Tinitingala, ina-admire, tapos malalaman mo pasikreto na nagbubuntis. So, ang dami-dami mong iisipin kung sino. Kailan naiinis ako. Sabi ko, ang tapang-tapang niya magsalita, ala Duterte siya, no? Ang tapang-tapang niya magsalita, akala mo talaga ganun siya katapang, pero ang tapang-tapang, pero bakit hindi kayang pangalanan? Anong klaseng tapang yun?
Kung matapang ka, pangalanan mo. Napakasimple, 'di ba? So, yun nga guys. So, sabi ko nga, ang dami-daming issue din na natatapos. But anyway, no, napaka-normal no, na issue na yan. Siyempre, dyan kumikita sa mga issue na yan. So, doon nagkakaroon ng mga views, lahat-lahat. So, okay lang yan, ng mga issue na yan. Pero ang sa akin sana, kung issue, dapat yung makatotohanan naman. Kung talagang sigurado, wag na tayo bigyan ng stress para mag-isip. Kasi mga marites tayong lahat eh, di ba? Talagang gusto natin i-search, gusto natin usisain kung sino nga naman talaga yan. Pero doon lang naman ako naiinis. Nasabi ko, ang dami-dami niyang sinasabi. Tapos pangalan, takot na takot pangalanan. So, asan yung tapang? Kung matapang, ipagsigawan dito kung sino yung pangalan. At kung marinig na natin yung pangalan, tapos. 'Di ba? Tapos na yung yung kwento. Kasi kumakalat na kung kani-kanino ng reactors, umiikot yung kwento. Pero bakit hindi mapangalanan? Parang ang labo naman nun. Tapos ngayon narinig ko pa doon sa latest na na alam ni Kapiso kung sino yung buntis. Baka mamaya antay yan. Antay Kalingap. So hindi naman angels ng Kalingap. So bakit pinapasok dito sa Kalingap ang kwento? 'Di ba? So wag naman kasi marami tayong mga angels na gusto natin protektahan yung katauhan nila. Gusto natin makita sila na may magandang future, kaya natin sinusuportahan kahit sa panunood ng mga video nila, hinahangaan natin. Tapos malaman-laman mo, buntis. 'Di ba? So ang pangit noon, kaya dapat kung may mga ganyang issue na sigurado ka, wag lang paligoy-ligoy, wag lang pa-suspense kasi minsan nakakainis kasi ang dami pang nadadamay. O tuloy yung iba napapag-isipan kung sino yung buntis. Siyempre, kahit na hindi mo naman maisip na pwede niyang gawin, andoon ka sa punto na maiisip mo siya ba? 'Di ba? Ang daming madadamay. So, ang dami mong paghihinalaan. O, ibig sabihin ng pangit. Kaya minsan na masarap pakinggan na, chismis, buntis, sino? Tapos wala ka naman matukoy kahit isa. 'Di ba? Mas mahirap naman na tayo yung magtukoy, mas mahirap naman na tayo yung magpangalan kasi sa kanya nang gagaling yun. Kung siya nga siyang may alam ng kwento, hindi niya mapangalanan, how much more tayo na nakikisagap lang ng kwento na tayo yung magpapangalan, although may mga naiisip tayo na baka pwede, baka ito. Ang hirap pa rin. Kaya sana naman, yung mga nagki-create ng ganitong kwento, wag lang pa-suspense. Kung matapang ka, sabihin mo kung sino. Para naman tayo hindi na nag-iisip. At kung talaga nga naman sinusuportahan natin yan at totoong buntis, itigil natin yung suporta. 'Di ba? Ay, kaya sabi ko, ano ba talaga ang katotohanan? Ito ba talaga may kakatotohanan ako ito o chismis lang? 'Di ba? Paano lang, hindi natin alam kung ano yung purpose. Pero sabi ko man nga, kung may katotohanan, kung ex-angel siya, parang hindi na rin yun hindi na rin siguro kailangan pag-usapan kasi labas na yun sa Kalingap. 'Di ba sabi nga pag anti-Kalingap na hindi na dapat pinag-uusapan. So bakit gagawaan pa ng napakadaming issue kung antay yun or ex-angels na yun, 'di ba? So bahala rin sila sa buhay nila. So ngayon nagiging hot topic kasi nga di natin alam yung sakto kung active angels or ex. Syempre kung active, dapat mas malaman natin yun. Para naman kung sinusuportahan natin, itigil yung suporta. Kasi di ba may rules naman ang Kalingap. May rules and regulation yung Kalingap. Na pag isa kang angels na pinag-aaral ka, bawal yung mga ganyan na buntis. Although, hindi naman siguro talaga pinagbabawal kasi wala naman nga talagang magagawa ang Kalingap. Kahit ayaw man nila ng ganun, ayaw man ng masayang yung gastos o yung mga sponsors na nagpapakahirap magbigay ng pera, tapos mamalaman-laman mo buntis, tapos tinatago pa o ililihim pa, maghahanap pa ng maglalaglag. Anong klase yun? Di ba hindi katanggap-tanggap na sitwasyon yun? Kaya nga dapat sabihin na kung sino, para kung nasa loob man yan ng Kalingap, malaman na at nang masita na at malaman na yung totoo, mapag-usapan.
Hindi yung may mga pa-suspense pa. Ang pangit nun. Kung ex man, kung ex-angels, para sa akin, wala nang kwenta para ipasok pa yun sa usapin ng kalingap. Kasi labas na eh. Wala nang pakialam ang kalingap dun. Bahala na sila sa buhay nila. Kasi iba na yung humahawak sa kanila. Labas na sila. Kaya minsan ang gulo. Ang gulo isipin. Bakit nagiging active na usapin kung wala naman sa kalingap na? So, 'di ba? So, ito lang yung ano ko. Ito lang sana yung wish ko or yung hamon ko doon kay Kuya Reactor. Actually, gusto ko siya mag-react din kasi gusto ko din yung minsan may mga maganda rin yung paminsan-minsan maging matapang sa pagre-reactor. Kasi at least para nabubulabog naman yung mga tao na dapat bulabogin, 'di ba? So, wag na yung mga palambot-lambot. Depende sa sitwasyon. May mga bagay din na kailangan maging malambot ka, maging maayos ka mag-react, no? Kasi nga, wala ka naman karapatan para pagsigaw-sigawan sila, no? Wala ka naman karapatan nga para panghimasukan yung buhay nila. Pero ibig ko sabihin, lahat tayo apektado kasi kung wala naman yung mga supporters, hindi naman mag-grow kung anong mayroon sila. Kaya ako naniniwala ako doon na hindi rin tayo na mga viewers, tayo na mga supporters bilang viewers, hindi naman pwede na hindi tayo manghimaso kasi kaya nga tayo nanonood kasi interesado tayo sa kwento ng buhay, interesado tayo sa journey ng buhay nila, interesado tayo sa araw-araw na ginagawa nila sa buhay kasi andyan tayo sumusuporta, na-inspire tayo sa buhay nila, pinapahalaga natin sila, minamahal natin sila. Kaya importante din tayo na may opinion, 'di ba? Kaya ako nakikisaw-saw ako sa ganitong issue kasi lalo pa ako, ang dami kong mga mahal na angels, ang dami kong sinusuportahan hindi man financially sa panunood, 'di ba? Syempre, aktibo tayo manood. Kung wala naman tayo na manunood, so paano naman lalago sila, 'di ba? So alam naman natin 'yun na kailangan ng viewers para magkaroon ng earnings at para may maitulong sa mga dapat tulungan. So lahat tayo dito ay may party. Kaya dito ako naiinis kasi lahat naman ng mga reactors pinapanood ko yan eh. Siyempre may mga kanya-kanya idea, may mga kanya-kanya opinion, may mga kanya-kanya dawin ng pananalita, may mga kanya-kanya kung paano magre-react, kung paano magbibitaw ng salita, 'di ba? So kanya-kanya natin sila nirerespeto sa bawat opinion. Kasi lahat naman tayo may iba-iba pang unawa, may iba-ibang response at may iba-ibang sagot, 'di ba? So kailangan irespeto 'yon kasi hindi naman pare-parehas yung tao. Kung ako man is talagang syempre lahat mo 'yun bibigyan ng ng respeto kasi kaya ang opinion eh, bawat tao may kanya-kanya opinion. Hindi naman tayo pare-parehas ng opinion, di tayo pare-parehas ng talino, di tayo pare-parehas ng utak, di tayo pare-parehas ng ugali, pag-intindi, pasensya, may kanya-kanya, 'di ba? So, ang akin lang naman dyan sa nagsisigawan ng buntis-buntis niya kasi narinig ko talaga yan nung unang-una pa lang talaga siya na nagbitaw ng salita ng may buntis sa kasi hindi naman malinaw kung ex, wala naman siyang sinabi na ex-angel, wala naman siyang sinabing active, so wala, basta sinabi lang may buntis na angels. Parang ganun yung narinig ko na una na sinabi niya na dami-dami niya sinasabi na nung mga time nga na yun na narinig ko siya na nagsasabi niya, naisip ko si Pangulong Duterte. Sabi ko, nagkaroon ng reactor ang kalingap na ala Duterte ang dating. Kasi talagang yung bibig walang preno, 'di ba? So ganun talaga siya umarangkada, ganun talaga siya umatake na parang feeling mo ang tapang-tapang na alam talaga yung kwento, alam na alam yung lahat ng sinasabi niya. Pero ang nagtataka lang ako, ang dami na nagre-react, ang dami ilang days na pangalan lang hindi mabigkas. So, kung totoo, dahil reactor naman kayo, sinabi nyo na ang lahat-lahat, pangalan na lang ang kailangan namin. So, bakit hindi pa rin mapangalanan? So, ano yung problema doon? So, para maging safe, para kahit na naglalabas ka na ng mga ganitong kwento, ligtas ka pa rin. Kung matapang ka, pangalanan mo. Kung totoo naman talaga, may masama ba kung totoong buntis? Di ba? Kung buntis o ano man ang masama, bakit naman si Maribel nung nabuntis? Nagsabi siya na buntis siya, wala naman naging problema. Di ba?
So, kung 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 talagang totoo yung kwento, sabihin ng pangalan kasi masakit din sa amin ng mga viewers, ng mga chismosa, ng mga marites na nag-aabang kung sino. Kasi kung tutusin, ang dami-dami na rin pumapasok sa utak ko. Pero pag iniisip ko, parang hindi naman match. Kasi siya lang naman ang naglabas ng issue na yan eh. 'Di ba? So, alam ko hindi naman siya taga-diet. Malayong lugar naman siya para malaman niya talaga yung katotohanan at talagang kung nakita ng dalawa niyang mata. Ang masaklap doon, o informat, may nagpaparating ng information. Paano kung mali? 'Di ba? Kaya dapat kung sigurado sa kailabas at ibigay ang pangalan para tapos isang usapin, tapos o para tayo ng mga katulad yan, o syempre mahal natin ang Angels, mahal natin si Joy, so syempre isipin natin hindi siya yun, syempre hindi siya yun, pero mapapaisip kayo, mapapabilang sila sa lahat ng iisipin mo, sino ba? Kaya yun nga masaklap doon, ang daming madadamay na pag-iisipan natin na hindi naman dapat pag-iisipan, kasi kung sinabi na lang talaga yung pangalan, hindi tapos na klarado na, 'di ba? So ngayon parang napapaisip ako, fake 'yun or ano lang, gumawa lang ng ingay? Kasi napakasimple, pangalan lang naman eh. Pag pangalan ang sinabi mo tapos end. O, 'di ba? So at least malalaman natin kung ex-angels siya o di, who cares? Kung ex-angels wala na sa kalingap, di we don't care. O di pakialam natin sa buhay niya. Karapatan niya man yun, di ba? Buhay niya yun. So, pag active, o di syempre doon tayo ha? O, di ba? So, yung reaction natin mag-iiba. Kasi, syempre concern tayo. So, hinahangaan natin, ina-admire. Gusto natin na makapagtapos sila ng pag-aaral, kaya sinusuportahan natin. Tapos, magbubuntis, ililihim. Tapos, walang pagsasabihan, ilalaglag. Ganun lang yun. Pag nalaglag, halimbawa man, okay na. Diba, napaka-unfair naman nun. So, kaya para sa akin, yung mga ganito dapat, total matapang ka, isigaw mo yung pangalan. Total, dun sa mga sinasabi niya, di ba, kung iintindin mo yung mga sinasabi niya, ang daming ano dun, yung parang talagang, sabi ko nga, inaalala ko nga si Duterte, si Tatay Digong, di ba ganun siya manalita, talagang walang preno, matapang. So, napaisip nga ako, sabi ko, nako si Kuya Bal, may ala Duterte na reactor, grabe talaga siya, no, walang preno, yung talagang, kaya niya makipagsalpukan. So, total nga, sabi niya, wala siyang family, walang maapakan, walang sagasaan, solo ang buhay niya, no, marapak man siya at nag-iisa siya, so kaya ganun siya katapang. Pero sa akin naman, in my opinion, talagang totoong matapang ka para hindi na sumakit yung ulo naming mga marites, mga chismosa, ipaalam mo na sa amin kung sino. Wag na yung pahula, wag na yung pasuspense. Kasi ang hirap paghula. Kasi ang hirap naman na kami yung magbibigay ng pangalan. Ang dami naming masasagasaan. At saka tingin naman namin dito sa mga angels, sa mga active angels, parang lahat naman yata matitino. Ang alam ko, may mga alam ako na hindi na matitino mga mukhang pera. Ex na yun. 'Di ba? So kaya kung ex na, kung ex man nga yung nabuntis, pakialam namin sa buhay niya kung mabuntis siya. 'Di ba? Kahit ano pang gawin niya sa buhay niya, ex na yun eh. Labas na ang kalingap doon. So, hindi na dapat yung pinapasok sa issue ngayon. Na pagkakaguluhan pa natin ng mga sumusuporta dito sa mga angels. So, ang concern lang naman natin itong mga active na angels na parang ang unfair naman noon na inaasahan natin na sila ay magkakaroon ng magandang kinabukasan, makakapagtapos, tapos mabubuntis. 'Di ba? So, doon ako napapaisip na parang nagiging controversial ba yan na issue na sabi ko, grabe naman yung pa-suspense na yan, pangalan lang kung totoo naman, bakit hindi sabihin? So, takot ba? Para naman siguro, opinion ko ha, pero wala naman akong idea sa mga ganyan, kung magbibitaw ka ng pangalan, magkakaproblema ka, pwede kang kasuhan. Kung totoo naman, pwede ba yung kasuhan? Kung totoo man ang sinasabi mo na buntis o ano man masama akong buntis, wag yung parang gagawin pang issue na parang gumawa lang ingay para mapag-usapan, 'di ba? Kung ibang usapin okay, pero buntis yung mga chismosa tayo, 'di ba? Pag ganyang usapin pa naman ako,
ang sarap pag-usapan. 'Di ba? Kaya nakakaano tuloy, naiirita tuloy ako na kung nung una narinig ko yan, syempre, ang expression ko, hala, may buntis na naman. Kasi nga, di ba, at least kay Maribel, okay na, nasettle na, wala nang problema, walang issue. So, yun yung una na parang na ano, 'di ba, na nabuntis na beneficiary. So nagka-baby na. So blessed pa rin siya kasi hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin yung naging blessing, nagpakasal. So at least hindi tinago, inamin yung totoo. Ito ngayon na sinasabi, kung halimbawa man totoo na nasa loob pa ng kalingap, wala ngang makakaalam kung hindi sasabihin ang pangalan, kasi paano kung ilalaglag yung bata, edi wala na, 'di ba? So, ang pangit nun, na halimbawa man yung nagre-react, siya lang ang may alam. Siya lang ang nakakalam kung sino. Paano naman kami na gusto namin malaman yung katotohanan at malaman namin kung sino at nang matitigan naman namin yung mukha. Diba? So, i-share mo naman sa amin kung totoo. Ipagsigawan mo na yung pangalan dito. So, ito lang ang ano ko kay kuya. Total matapang ka. Gustong gusto ko yung the way ng katapangan mo. Kasi kayang-kaya mo bumangga ng tao. Ala Duterte ang dating. So buti naman yan at may Duterte ang kalingap na ganun katapang. Pero ang pinagtatakan ko doon sa katapangan, aba, takot pangalanan. Kung talagang matapang at hindi takot at sigurado sa sinasabi, pangalanan. So, yun lang yun para matapos na yung issue. Dahil kami nag-aabang na mga marites. Sino ba talaga yan? So, yan. Aabangan ko kung ano yung ending nito. Kung ito ay hahantong sa sasabihin, ay, fake news. 'Di ba? Umano lang, gumawa lang ng ingay. Pero kung talagang may katotohanan at talagang lalabas ang pangalan, edi maganda. So, kaya hanggang kailan kami mag-aantay pag nakapanganak na? Ang tagal nun, 9 na buwan ang aantayin bago namin malalaman. Sabihin mo na ngayon para at least naman aabangan na namin yung paglaki ng tiyan hanggang sa mga anak. 'Di ba? So yun lang guys. So nakakaintriga lang yung ano, yung usaping buntis na to. Nakakatawa, no? So, yun nga guys. So, thank you so much nga pala sa mga sumusupport din sa akin. Kahit ako ay nakikisaw-saw lang sa issue. So, bilang viewers, tagahanga ng kalingap. At isa din sa mga nagtatanggol bilang manunood, 'di ba? So, sumusuporta tayo sa mga gawain nila kasi hinahangaan natin. So, yun guys, patuloy lang natin na suportahan ang mga kalingap kasi alam naman natin na sila yung legit na mga nagcha-charity at alam natin yung katotohanan sa puso nila sa mga ginagawa nila. So, yun lang guys. Thank you so much.